Nang makumpleto na ang lahat ng mga panauhin sa kasal, walang sino man ang inaasahang may magaganap na pagkaantala sa seremonya. Ngunit ang mga salita ng batang babae ay nag-iwan ng lahat ng walang masabi. Mag-subscribe sa channel upang manatiling updated sa mga bagong kwento. Ipaalam sa amin sa mga komento kung saan ka nanonood ng video na ito. Binawi ng bukang liwayway ang banayad na gintong liwanag sa malawak na lupain. Ang hamog ay kumikinang sa mga talulot ng bagong ayos na mga rosas, habang ang malamig na simoy ng umaga ay humalo sa malambing na awit ng mga ibon, kasabay ng marahang tunog ng pinggan at baso na isinasalansan para sa pagdiriwang. Sa loob ng marangyang bulwagan, dama ang diwa ng pagmamadali, habang ang huling paghahanda ay mabilis na isinasaayos. Ang mga florist na kasuot ng malalambot na kulay ng uniforme ay nagmamadaling naglalagay ng mga puti at lila na bulaklak sa arko kung saan ipapangako ng magkasintahan ang kanilang mga sumpa. Maingat na inilalagay ng mga tagasilbi ang mga kristal na baso sa mga hapag na natatakpan ng pinong lino, na kumikislap sa sikat ng araw habang bumabalot sa paligid ang mayamang halimuyak ng mga peony, isang hudyat ng perpektong araw. Sa gitna ng lahat, si Carmen Perez ay nagpapakita ng isang tahimik ngunit may autoridad na presensya. Suot ang isang sutlang balabal na mahinhin ngunit maringal na bumalot sa kanyang katawan. Hindi nito kayang itago ang katatagan na malinaw na makikita sa kanyang tindig. Sa edad na 39, dala ni Carmen ang postura ng isang taong dumaan sa maraming pagsubok at tagumpay. Ang kanyang balat ay makinis at kumikinang sa kalusugan. Ang kanyang natural na kulot na buhok ay maayos na nakatali. Ibinibida ang makinang na diamond earrings, isang alaalang pamana ng kanyang ina na kumikislap sa bawat maliit niyang paggalaw. Kilala si Carmen sa pagiging maselan sa detalye at sa kanyang mataas na pamantayan sa pagiging perpekto. Sa kanyang isipan, kailangang maging maayos ang bawat bahagi ng kanyang kasal. Ngunit sa kabila ng kanyang panlabas na kapanatagan, may bahagyang pag-aalalang nanatiling nakakubli, isang pakiramdam na hindi basta mabubura mula sa isang checklist. Muling sinuri ni Carmen ang kanyang talaan. Ang kanyang mapinong kuko ay marahang sumusunod sa bawat item. Cake na ihatid, mga panauhin na roon na, musika nakahanda, photographer na sa posisyon. Napatingin siya sa oras at bago pa siya muling makapag-isip, narinig ang pag-click ng kamera, kinunan siya ng isang di sinasadyang larawan ng photographer. Saglit siyang ngumiti ng pino bago bumalik sa kanyang ginagawa. Lahat ay nasa ayos, subalit may bumabagabag sa kanyang isipan, isang pangamba na hindi niya mailista. "Mama," isang mahinahong tinig ang pumigil sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya at nakita ang kanyang anak na si Anita nakatayo sa may pintuan. Sa edad na 7, si Anita ay animoy larawan ng kanyang ina mula sa kanyang kayumangging balat hanggang sa kanyang malalalim na matang, tila nakakaunawa ng higit sa kanyang edad. Ngayon, suot ni Anita ang isang mapusyaw na lila na damit na umiikot sa kanyang tuhod tuwing siya'y kikilos, at ang kanyang buhok ay maingat na inayos sa maliliit na tirintas na may nakasabit na maliliit na puting bulaklak. Ngunit sa halip na saya, may ibang ekspresyon sa kanyang mukha, isang seryosong titig na tila may gustong ipabatid. Lumalambot ang ekspresyon ni Carmen. "Ang ganda mo, anak!" wika niya habang hinaplos ang isang ligaw na hibla ng buhok mula sa mukha ni Anita. Ngunit hindi sumagot ang bata. Sa halip, bahagya nitong ikiniling ang ulo, ang kanyang noo ay kunot. "Masaya ka ba, Mama?" tanong niya. Ang kanyang boses ay banayad, ngunit puno ng bigat na hindi akma sa kanyang murang edad. Napahinto si Carmen, bahagyang nabigla sa lalim ng tanong. "Siyempre naman," sagot niya, pinipilit ang isang payapang tono. "Espesyal ang araw na ito." Ngunit nanatili ang matatag na titig ni Anita.
Ayoko sa kanya, biglang sabi ng bata, at ang kanyang mga salita ay bumagsak na parang mabibigat na bato sa katahimikan ng silid. Nagdilim ang mga mata ni Carmen sa loob ng isang saglit bago siya nakapagsalita. Anita, hindi ka pa sanay, sagot niya ng mahinahon, pilit na itinatago ang bumabangong inis. Mahirap ang pagbabago pero si Pablo, mahal niya ako at mahal ko siya. Makikita mo rin. Ngunit nanatiling matigas ang tingin ni Anita. Hindi ako nagtitiwala sa kanya, sagot niya ng matigas. Ang kanyang maliliit na kamay ay mariing nakuyom. May dumaan na malamig na pakiramdam sa likuran ni Carmen, isang hindi maipaliwanag na kaba, ngunit itinaboy niya ito sa isipan. Hinawakan niya ang mga balikat ng kanyang anak at mahinahong sinabi, "Ikaw ang puso ko, Anita. Tama ang desisyong ito. Sa paglipas ng panahon, maiintindihan mo rin." Ngunit hindi lumingon si Anita at nanatiling matigas ang kanyang balikat sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sana nga, mahina niyang sagot. Habang lumilipas ang umaga, unti-unting napuno ang estate ng mga bisita, mga babaeng may magagarang sombrero at mga lalaking may matatalim na kasuotan. Ang hangin ay puno ng malalambing na halakhak at mahinang kalansing ng mga baso, mga tunog ng pagdiriwang na pumapasok sa mga bukas na bintana. Ngunit si Anita ay nanatiling malayo sa kasayahan. Nakatayo siya sa tabi ng bintana ng kanyang silid, ang kanyang mga palad nakadiin sa salamin, pinagmamasdan ang mga tao sa ibaba hanggang sa mahagip ng kanyang paningin si Pablo Sanchez sa may fountain, hawak ang telepono sa kanyang tainga. Mula sa malayo, siya ang larawan ng alindog, matangkad, matipuno, at nakasuot ng isang maayos na kasuotan na lalong nagpapatingkad sa kanyang tindig. Humahanga sa kanya ang karamihan, lalo na si Carmen. Ngunit para kay Anita, ibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, isang matalim at matinding hindi mapaliwanag na pag-aalinlangan. Bigla lumingon si Pablo at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang init sa kanyang ekspresyon ay naglaho. Ang kanyang ngiti ay lumapat sa kanyang mga ngipin bago ito natunaw sa isang mas mapanuring tingin. Halos agad-agad parang nagsusuot ng maskara, bumalik ang kanyang maaliwalas na hitsura. Kumaway siya ng kaswal kay Anita, ngunit nanatili siyang hindi kumikilos. Ang kanyang tiyan ay nagsimulang bumigat sa isang hindi maipaliwanag na katiyakan. Sa kabila ng kanyang murang edad, sigurado si Anita sa kanyang nararamdaman, bagamat hindi niya maipaliwanag kung bakit. Mas lalong lumalim ang kaba ni Carmen ng hapon na iyon habang patuloy siya sa paghahanda, madalas na napapahinto at napapatingin sa malaking hagdanan kung saan nawala si Anita kanina. Pinilit niyang iwaksi ang kanyang pangamba, sinasabing normal lamang ang ikinikilos ng anak. Sa huli, nagluluksa pa rin ito sa pagkawala ng kanyang ama, isang tunay na mabuting tao na kinuha ng napakaaga. Natural lamang na magiging protektibo si Anita, na magiging maingat sa pagtanggap ng bagong tao sa kanilang buhay. At si Pablo, wala itong ipinakita kundi kabaitan at pasensya, palaging pinaparamdam kay Carmen ang kanyang pangunawa at dedikasyon na makuha ang tiwala ng bata. Ngunit isang katok sa pinto ang gumambala sa kanyang mga iniisip at pagbukas niya, bumungad si Alberto Ivanov, isang matagal ng kaibigan at kasamahan na may mahinahon ngunit mapanuring ekspresyon. Carmen, aniya habang pumasok, ang kanyang tinig ay mainit ngunit may halong pag-aalinlangan. Napakaganda mo. Ang buong lugar ay perpekto. Ngumiti si Carmen, pinahahalagahan ang papuri at ang pakiramdam ng katiwasayan na dala ng presensya ni Alberto. Matagal na niya itong kasama sa maraming personal at profesional na pagsubok at mahalaga sa kanya ang suporta nito. "Salamat, napakahalaga sa akin na nandito ka," tugon niya. Saglit na kumurap si Alberto, wari pinag-iisipang mabuti ang kanyang susunod na sasabihin. "May gusto akong itanong," simula niya.
ngunit sandaling nag-atubili. Sigurado ka ba sa lalaking ito? Bahagyang nanginig ang ngiti ni Carmen. Alberto, gusto ko lang sabihin, mabilis niyang dugtong, itinataas ng bahagya ang kanyang mga kamay. May mga narinig akong usap-usapan, mga bulong tungkol sa kanyang mga transaksyon, walang matibay na ebidensya. Ramdam ni Carmen ang biglaang pagtaas ng kanyang depensa. Halos hindi mo pa siya kilala, sagot niya ng matalim. Alam ko, pag-amin ni Alberto, pero nagmamalasakit ako sa iyo at kay Anita. Lumamig ang tono ni Carmen. Si Anita ay isang bata, naguguluhan siya, at itinuro niya ang bukas na bintana kung saan pumapasok ang ingay ng kanyang kasal kasabay ng mainit na simoy ng hangin. Ito ang aking hinaharap. Matalim siyang tiningnan ni Alberto, tila sinusukat ang kanyang determinasyon bago dahan-dahang tumango. Kung ganoon, pinagkakatiwalaan kita, basta't panatilihin mong bukas ang iyong mga mata. Nang bumaba ang araw, binalot nito ang buong estate sa gintong liwanag. Ang mga panauhin ay nagsimulang maupo sa kanilang mga upuan habang nagsimula ng tumugtog ang orkestrang musika, hudyat ng pagsisimula ng seremonya. Sa entrada ng hardin, sandaling napahinto si Carmen, mahigpit na hawak ang kanyang palumpon. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang mga nerbiyos na hindi niya maipaliwanag. Itinuturing itong karaniwang kaba bago ang kasal. Ngunit sa likod ng mga kaganapan, nanatili si Anita malapit sa hagdanan. Mabilis ang pintig ng kanyang murang puso sa takot na higit pa sa simpleng pagkabahala. Narinig niya si Pablo na nagsasalita sa mababa at matalim na tinig. Inakalang nag-iisa ito. Pipirmahan niya ang lahat ngayon. Walang magiging aberya, hindi siya maghihinala. Ang mga salitang iyon ay nagpaalab sa katiyakang bumalot kay Anita. Ang kanyang ina ay papasok sa isang panganib, ngunit walang nakauunawa ng kanyang takot. Habang nag-aagaw ang liwanag at dilim, nagkulay amber at lilak ang kalangitan. Ang gabi ay dumating ng may malamyos na kinang, habang isa-isang sumisindi ang mga gintong ilaw sa buong estate. Nagsimulang magtipon ang mga panauhin, ang kanilang tawanan at kalansing ng mga baso ng champagne ay pumuno sa hangin kasabay ng isang perpektong nakaplanong rehearsal dinner. Isang gabing puno ng saya, palakpakan at masasayang toast. Ngunit sa likod ng kislap at kasiyahan, may isang bagay na tila hindi tama. Si Carmen, nakaupo sa pinakatampok na bahagi ng hapag, ay nagpakita ng walang kapantay na alindog habang tinutugunan ang mga pagbati ng may ngiti. Ang liwanag ng kandila ay naglalaro sa kanyang mukha. Si Pablo, gaya ng nakasanayan, ay tila isang huwarang kasintahan, tumatawa, hinahawakan ang kanyang kamay nang may halong pag-aangkin at pagmamahal. Sa mata ng iba, sila ay isang perpektong magkasintahan, ngunit para kay Anita, na tahimik na nagmamasid mula sa isang sulok, ang eksena ay parang isang maling larawan, isang harapang nagtatago ng isang mas malalim na katotohanan. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang damit, hindi iniinda ang papuri ng mga bisita tungkol sa kung gaano siya kaswerte sa pagkakaroon ng isang kahangahangang amain. Ang salitang kahanga-hanga ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang dila, kasabay ng alaala ng malamig at mapanlinlang na tinig ni Pablo na kanyang narinig mula sa pinto ng opisina. Wala pa siyang sinasabi kanino man ni sa kanyang ina. Pakiramdam niya, kahit sabihin niya, hindi rin siya pakikinggan ni Carmen. Laging tila bulag ito pagdating kay Pablo. Nang matapos ang isang nakakatuwang kwento mula kay Pablo, sumabog sa halakhakan ang mesa at masuyong hinawakan ni Carmen ang kamay nito. Ngunit nang bahagyang lumingon si Pablo kay Anita, ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. May isang matalim, malamig na tingin na saglit na sumilip sa likod ng kanyang ngiti. Walang init, walang tunay na kabaitan,
Tanging isang hungkag at mapanuring titig, nagtagpumuli ang kanilang mga mata at isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa katawan ni Anita. Nanatili ang peking ngiti ni Pablo, ngunit ang init nito ay naglaho na palitan ng isang tahimik, matuwid na ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang baso patungo kay Anita, may mapaglarong smirk sa kanyang labi, tila isang tahimik na hamon sa kanyang katahimikan. Naramdaman ni Anita ang paghigpit ng kanyang lalamunan. Habang patuloy ang gabi at ang mga panauhin ay naglipat sa veranda para sa higit pang inumin at musika. Sinamantala ni Anita ang pagkakataon upang lumayo ng palihim. Maingat siyang naglakad sa pasilyo patungo sa opisina ni Pablo. Karaniwan itong sarado, ngunit ngayong gabi bahagyang nakabukas ang pinto. Sa loob, narinig niya ang tinig ni Pablo, wala na ang dati nitong charm, kundi puno ng matalim at mapanindak na tono. Perpekto ang bukas, aniya. Pipirmahan niya pagkatapos ng seremonya, ako na ang bahala sa iba. Lubos ang tiwala niya sa akin. Mula sa speakerphone, isang tinig ang sumagot, malabo at malayo, at ang bata. Nanlamig ang dugo ni Anita sa sagot ni Pablo. Abala lang ang bata pero hindi mahalaga. Isa lang siyang bata, wala namang nakikinig sa mga bata. Nanginig ang kanyang mga kamay, ang maliliit niyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Alam niyang kailangan niyang sabihin ito kay Carmen at kailangang gawin niya ito ngayon. Nakita niya ang kanyang ina sa terasa na paliligiran ng mabangong jasmine, malayang tumatawa kasama ang mga kaibigan. Matagal na rin mula nang huling nakita niyang ganito kasaya si Carmen. Saglit siyang natigilan, ngunit pagkatapos isang matining at mariing tinig ang pumunit sa tahimik na gabi. "Mama!" Lumingon si Carmen. Ang kanyang ngiti ay puno ng lambing. "Anak, anong problema?" Nanginginig ang tinig ni Anita, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. "Narinig ko siya. Niloloko ka niya. Pinaikot ka niya." Ang init sa mukha ni Carmen ay mabilis na napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng inis. "Anita," bumuntong hininga siya ng may pagod na tono. "Napag-usapan na natin ito." Muling humigpit ang kamao ni Anita. Pinaplano niyang papirmahin ka pagkatapos ng kasal. Ipinagmamalaki niyang tiwala mo siya at hindi mo malalaman ang balak niya. Humigpit ang mga labi ni Carmen habang pasimpleng nilingon ang mga bisitang malapit sa kanila. "Anita, Ania, tahimik ngunit may diin, hindi mo naiintindihan ang buong larawan. Pinaplano namin ni Pablo ang hinaharap namin. Natural lamang na may mga kasundo ang kailangang ayusin. Hindi mo ako pinakikinggan," sigaw ni Anita. Nanginginig ang tinig sa desperasyon. "Hindi ka niya totoong mahal. Mama!" Sumidhi ang tensyon na parang isang lubid na biglang naputol. Naging matigas si Carmen. Matibay ang kanyang tindig. "Tama na." Napuno ng luha ang mga mata ni Anita, ngunit nanatili siyang matatag. "Nagsasabi ako ng totoo." "Hindi!" Tumalim ang tinig ni Carmen, malamig at walang pagdadalawang isip. "Puro problema na naman ang dinadala mo. Ayaw mong makita akong masaya." Bumagsak ang isang mabigat na katahimikan. Tumigil ang paghinga ni Anita, ang kanyang tinig ay bumaba sa isang pabulong na puno ng sakit. "Pinili mo siya kaysa sa akin." Muling nagbago ang ekspresyon ni Carmen. Isang maliit na bitak ang lumitaw sa kanyang paninindigan. "Anita, hindi..." Ngunit nakatalikod na ang bata, dala ang bigat ng lungkot na hindi niya kayang ipaliwanag. Habang papalapit ang hating gabi at unti-unting namatay ang kasiyahan, bumilis ang tibok ng puso ni Anita. Walang nakinig sa kanya, walang naniwala. Kaya't alam niyang may kailangan siyang gawin mag-isa. Ang gintong liwanag ng umaga ay bumalot sa estate. Ang sinag ng araw ay dumaloy sa malalawak na bintana habang marahang lumulutang ang tunog ng klasikal na musika mula sa hardin. Puno ng pananabik ang hangin.
Sa terasa, ang mga panauhing nakasuot ng matitingkad na kulay ay nagtitipon, hawak ang kanilang mga baso ng champagne sa ilalim ng malawak na canopy. Ang buong lugar ay kumikinang sa ganda, bunga ng ilang buwang paghahanda ni Carmen. Ito ang kanyang espesyal na araw. Ngunit sa kabila ng perpektong larawan, may isang bagay na hindi tama. Isang hindi maipaliwanag na pangamba na bahagyang gumuguhit sa kasayahan. Sa kanyang silid, nakatayo si Carmen sa harap ng isang lumang salamin. Ang kanyang wedding dress ay bumagsak sa kanya na parang alon ng sutla, elegante at walang kapantay sa ganda. Ang mga perlas sa kanyang mga tainga ay kumikinang at ang kanyang makeup simple ngunit nagpapatingkad sa kanyang matapang na mga tampok. Ipinakita niya ang larawan ng isang babaeng malakas, matagumpay at nakatakdang lumakad patungo sa kaligayahan. Ngunit ang refleksyon niya ay nagsasabi ng ibang kwento. Masyadong mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang panga. Ang kanyang mga balikat ay naninigas sa ilalim ng marahang tela. Kahit anong gawin niya, hindi niya maramdaman ang simpleng saya na dapat niyang nadarama sa araw na ito. Ang pinto ay bahagyang bumukas at pumasok si Alberto Diaz. Ang kanyang suit ay walang bahid ng gusot, ang kanyang presensya ay laging mahinahon. Ngunit nang makita niya ang paninigas sa katawan ni Carmen, bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. "Maganda ka," simula niya, pagkatapos ay natigilan, bahagyang ikiniling ang ulo. "Pero parang papunta ka sa digmaan." Mahina at pilit ang tawa ni Carmen. "Halata ba?" Lumapit si Alberto, binabaan ng boses. "Matagal na kitang kilala." Bumalik ang tingin ni Carmen sa salamin. Masama ang loob ni Anita, inamin niya. May mga sinabi siya tungkol kay Pablo. Nagbago ang ekspresyon ni Alberto. Ang dati nitong maaliwalas na mukha ay naging seryoso. "Anong klaseng sinabi?" Mabilis na humarap si Carmen. Ang kanyang tono ay may bahagyang pagtatanggol. "Bata lang siya, Alberto, nalilito. Miss niya ang ama niya." Alberto ay napakunot noo, ngunit nanatili itong tahimik. Ang bigat ng kanyang tingin ay nagparamdam ng bahagyang hindi mapakaling kirot kay Carmen. Hindi niya nakita ang paghusga rito, kundi isang mas malalim na pag-aalala. "Carmen," anya ng dahan-dahan, "madalas may nakikita ang mga bata na hindi natin napapansin." Sumiklab ang isang hibla ng inis sa loob ni Carmen. "Huwag mong simulan, Alberto. Halos hindi mo pa kilala si Pablo." Bahagyang humigpit ang panga ni Alberto, isang tanda ng pagpipigil. "Marami na akong nakitang lalaking katulad niya." May kung anong kumirot sa dibdib ni Carmen, ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay puno ng pag-aalinlangan. "Pero mahal ko siya." Sa sandaling iyon, may isang bagay na totoo at hilaw na nagpalitan sa pagitan nila. At kahit hindi pa niya ganap na nauunawaan, nagsisimula ng mabasag ang ilusyon sa kanyang isipan. Lumambot ngunit nanatiling matibay ang tinig ni Alberto. "Alam kong mahal mo siya, pero huwag mong hayaang bulagin ka ng pag-ibig mo." Tumindig ng matuwid si Carmen, pinatitigas ang kanyang loob. Nagkakamali ka tungkol sa kanya, pati na rin si Anita. Ang tiyak na tono niya ay nagtayo ng pader sa pagitan nila at matapos ang isang sandali ng masusing pagmamasid, marahan ngunit mahigpit na tumango si Alberto. "Sana nga nagkakamali ako," sagot niya ng tahimik bago lumingon sa huling pagkakataon at lumabas. Iniiwan si Carmen sa nakakabinging katahimikan ng silid. Ang katahimikan ay tila lumawak sa paligid niya, nagpapabigat sa kanyang dibdib. Sa ibaba, handa na ang lahat para sa seremonya. Ang mga panauhin ay nakaupo na, ang malalambot na bulong ng kanilang pananabik ay humahalo sa hangin sa ilalim ng isang arko ng mga bulaklak. Ang banayad na tunog ng kwartet ng mga bagting ay pumuno sa espasyo at isang landas ng mga talulot ang nakalatag, naghihintay para sa pagdating ng babaeng ikakasal, ang hudyat ng kanyang bagong yugto ng buhay. Ngunit ang payapang tanawin ay biglang nagulantang.
Isang maliit ngunit matalas na tinig ang pumunit sa maayos na pag-agos ng musika. Hinto, parang tinaga ng matalim na espada ang hangin at agad na napalingon ang lahat, namutla sa pagkabigla. Nakatayo sa bungad ng pasilyo si Anita, halatang balisa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang mga gilid. Ang kanyang damit, ang mapusyaw na lilang kasuotan mula kagabi, ay bahagyang lumipad sa ihip ng hangin. Ngunit ang kanyang mga mata, matindi, desperado, ang nagsalita ng pinakamalakas. Hindi mo maaring gawin ito. Sigaw niya, nanginginig ang tinig, ngunit malakas sapat upang punuin ang hardin. Nagbago ang atmosfera sa isang iglap, ang mga bulong ng pag-aalinlangan, ang biglang paghinto ng musika, ang pagkapit ng lahat sa tensyon ng sandali. Sa altar, nanigas ang ekspresyon ni Pablo. Dumaan sa kanyang mukha ang isang bahid ng kung anong mapanganib bago niya muling isuot ang maskara ng malasakit. Anita, tawag niya. Ang kanyang tinig ay makinis, ngunit tila pinipilit manatiling banayad. Ano ang problema, mahal? Ngunit sa pandinig ni Anita, hindi ito pagmamahal. Ito ay isang suntok sa kanyang dibdib, isang peke, isang panlilinlang. Hindi siya natinag. Tumutok siya sa kanyang ina, ang boses niya nag-aapoy sa pagsusumamo. Mama, pakiusap. Huwag kang magtiwala sa kanya. Niloloko kanya. Mabilis ang tibok ng puso ni Carmen. Pakiramdam niya'y gumuguho ang kanyang mundo. Parang biglang nagbago ang paligid. Ang kanyang mga tuhod halos bumigay sa bigat ng emosyon. Galit, pagkalito at isang pangamba na hindi niya matukoy. Nang sa wakas ay nakapagsalita siya, ang kanyang tinig ay mahigpit, nanginginig sa galit na pilit niyang kinokontrol. Anita, ano ang ginagawa mo? Ngunit nanatiling matatag si Anita kahit na nanginginig ang kanyang labi, kahit na puno ng luha ang kanyang mga mata. Nakinig ako kagabi, hindi kanya mahal, may masama siyang binabalak laban sa'yo. Ang mga bulungan sa mga panauhin ay kumalat na parang hangin na gumagalaw sa mga dahon. Ang mga mukha nila'y puno ng pagkagulat, pagdududa at usisa. Lumalim ang tensyon sa paligid at si Carmen ay halos hindi makahinga sa bigat ng sitwasyon. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumakad siya patungo kay Anita, ang kanyang mga takong tumutunog ng matalim sa bato. Anita, itigil mo na ito, utos niya, ngunit hindi natinag ang anak. Mama, hindi mo ba nakikita isa siyang manloloko? Narinig niyang lumapit si Pablo at ang kamay nito ay dumapo sa kanyang balikat, banayad, ngunit may bigat. Okay lang, aniya, kalmado at mahinahon, ngunit sapat na malakas upang marinig ng lahat. Natatakot lang siya. Miss na miss niya ang tatay niya. Maingat ang pagkakapili ng mga salita, isang estratehiyang naglalayong pahinain si Anita sa mata ng mga panauhin upang ituring siyang isang batang nagkakamali lamang. Ngunit ang mga salitang iyon ay tumama kay Carmen ng may matalim na linaw. Isang halo ng hiya at galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tagiliran. Muling tumingin si Carmen kay Anita at ang kanyang tinig ay lumamig, matalim. Paano mo nagawang guluhin ang araw na ito? Ngunit ang mukha ni Anita ay hindi nagpakita ng pangkaraniwang paghihimagsik o pagseselos. Ito ay maputla, nanginginig, puno ng isang takot na mas malalim kaysa sa isang payak na tampo. At sa sandaling iyon, may napunit sa loob ni Carmen. Mula sa gilid ng kanyang mata may napansin siyang kilos. Si Alberto ay lumapit. Ang kanyang ekspresyon seryoso, ang kanyang tinig mababa ngunit puno ng paninindigan. Carmen, isang salita lamang ngunit may dalang bigat at napansin iyon ni Pablo. Humigpit ang hawak nito sa kanyang balikat. Isang anino ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang saglit na ekspresyon na hindi niya nakita noon. Malamig, mapanuri at nakakatakot. Sa sandaling iyon, sa isang saglit na kasing lakas ng kulog, nakita ni Carmen
ang katotohanan. Dahan-dahan, lumipat ang kanyang tingin mula sa mata ni Anita, puno ng luha at desperasyon, patungo sa lalaking pinaniniwalaan niyang kanyang hinaharap. At sa wakas, nakita niya ito, ang nakatagong panganib, ang pagkukunwari, ang panlilinlang, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Wala ng musika. Ang hangin dati banayad, ngayon ay malamig sa kanyang balat. At sa loob ng isang iglap, naramdaman niya ang lahat. Ang mundo niyang maingat na itinayo ay dahan-dahang gumuguho. Si Anita, maliit ngunit matibay, ay nanatiling nakatayo, ang kanyang paghinga mabigat mula sa emosyonal na laban. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang mga dating maingat na inilatag na talulot ay ngayon nayurakan sa gitna ng kaguluhan. Sumabog ang damdamin ni Carmen sa isang komplikadong buhos ng emosyon, galit at kahihiyan ang nangingibabaw. Ngunit sa ilalim nito may isang malinaw na hibla ng takot na gumapang sa kanyang kalooban. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamay sa tagiliran, pinipilit ang sarili na manatiling kalmado. Ngunit nang bumagsak ang kanyang tinig sa gitna ng tensyon, ito'y matalim at hindi matitinag. Anita, tama na. Ngunit ang mukha ng kanyang anak, namumula at basa ng luha, ay bumaluktot sa isang desperadong pagsusumamo. Hindi pa. Sigaw ni Anita, ang kanyang tinig paos sa tindi ng emosyon. Nagkakamali ka. Bumaling siya sa mga panauhin, pilit silang inaabot. Ang kanyang tinig ay bumaon sa hangin, nagmamakaawa. Niloloko niya si Mama, pera lang ang habol niya. Isang alon ng pagkagulat ang lumaganap sa madla. Bumalot ang isang magulong halo ng pagkalito at hindi paniniwala. Ang mga bisitang ilang minuto pa lang ang nakalipas ay nasisiyahan sa ideya ng isang perpektong kasal ay ngayoy nasaksihan ang isang mas madilim na larawan, isang matinding bitak na lumilitaw sa kanilang selebrasyon. Mabilis na inilabas ng ilan ng kanilang mga smartphone, kinukunan ang eksenang hindi nila inaasahan habang lalong lumalapot ang hangin sa usapan at bulungan ng mga naguguluhang panauhin. Ramdam ni Carmen ang pag-init ng kanyang leeg, ang pintig ng dugo sa kanyang mga tainga. Lasing sa isang nakapapasong pinaghalong galit, kahihiyan at isang bagay na mas madilim, isang damdaming hindi niya matukoy. Mabilis siyang pumihit kay Anita, ang kanyang tinig nanginginig sa galit na pilit niyang pinipigilan. Paano mo nagawa ito? Matalim niyang binitiwan, ang kanyang mga salita ay parang kutsilyong pumutol sa katahimikan. Sinisira mo, naputol ang kanyang tinig. Ang susunod na mga salita ay nasunog sa kanyang lalamunan, hindi niya kayang tapusin. Hindi niya masabi ang aking kasal dahil sa ilalim ng galit ay may isang mas malalim, mas nakakabahalang damdamin, isang bitak sa kanyang tiwala, isang umuusbong na takot. Narinig niyang lumapit si Pablo, ang kanyang kamay dumapo sa kanyang braso, matatag, mainit, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit tila naging malamig ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang tinig, mahinahon at maingat, ay inilaan hindi lamang kay Carmen, kundi sa buong madla. Litong-lito lang siya, anya puno ng pagpapasensya. Mahirap para sa kanya ito. Miss na miss niya ang ama niya, natatakot siyang mawala ka rin sa kanya. Ang kanyang mga salita ay kalkulado, maingat, dinisenyo upang huminahon ang lahat. Ngunit para kay Carmen, ito'y tunog hungkag, masyadong perpekto, masyadong pampubliko. Ang kanyang hawak ay hindi na pakikiramay, kundi isang tanikala. Ngunit hindi na tinag si Anita, umiling siya ng matindi, ang kanyang maliliit na kamao, mahigpit na nakakuyom. Hindi! Ang kanyang tinig ay pumunit sa hangin, puno ng determinasyon. Ikaw ang sinungaling. Nagningas ang kanyang mga mata habang itinuro niya si Pablo, ang kanyang tinig matindi at walang pag-aalinlangan. Narinig kita kagabi, sinabi mong hindi niya malalaman, sinabi mo,
Saglit siyang huminto, naghabol ng hininga, ngunit hindi siya tumigil. Sinabi mong aayusin mo siya. Parang isang pagsabog ang sumunod, isang kolektibong hingal ang bumalot sa mga panauhin, mabilis at matalim. Ang mga bulungan ay naging isang nagngangalit na dagundong ng hindi paniniwala. Ang mga mukha ay nagiba mula sa pagtataka patungo sa pagdududa. Ang ilan ay nagpalitan ng naguguluhang tingin, ang iba ay dahan-dahang ibinaba ang kanilang mga telepono. Ang dating aliw sa kanilang mga mukha ay napalitan ng pag-aalinlangan. May bumagsak na matinding bigat sa tiyan ni Carmen. Ang akusasyon ay tumama sa kanya na parang suntok. Dahan-dahan siyang lumingon kay Anita, ang kanyang tinig nanginginig, marupok sa ilalim ng bigat ng sitwasyon. Ano ang sinasabi mo? Ang mga mata ni Anita ay kumikislap sa ilalim ng mga luha, ngunit hindi ito nagpakita ng pagsuko. Narinig ko siyang nagsalita, aniya, mabilis at puno ng pangamba. Sinabi niyang, pipirmahan mo ang isang bagay bukas na hindi ka magdududa dahil bulag ang tiwala mo sa kanya. Nyanig ng mga salita ang mundo ni Carmen. Ang matibay niyang paniniwala ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang kanyang puso ay kumakabog laban sa kanyang dibdib, sumisigaw laban sa pag-aalinlangan na matagal na niyang isinasantabi. Nagpintig ang panga ni Pablo. Humigpit ang hawak niya sa braso ni Carmen bago ito mabilis na bumitaw. Ang kanyang tinig ay bumaba, inilaan para lamang sa kanya, ngunit puno ng bigat. Carmen, mahinahon, ngunit may bahid ng babala. Nalilito lang siya, bata pa siya. Nagsimulang umikot ang mundo ni Carmen. Gusto niyang kumapit sa tiwala niya kay Pablo. Gusto niyang paniwalaan na isa lamang itong kamalian ng isang bata, isang bugso ng damdamin. Ngunit ang hangin ay nagiba at isang boses na kilala niya, pinagkakatiwalaan niya, ang bumasag sa kanyang mga pag-aalinlangan. Carmen, lumapit si Alberto. Ang kanyang ekspresyon ay matigas. Ang kanyang tingin kay Pablo ay matalim at mapanuri. Carmen, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit matatag. Dapat mo siyang pakinggan. Napalingon si Carmen, puno ng galit at hindi makapaniwala. Alberto, pati ikaw. Napanatili ni Alberto ang kanyang tikas, ngunit may bahagyang bigat sa kanyang kilos. Hindi ko alam ang nangyayari, anya, maingat, pero may mali. Tingnan mo siya, Carmen. Saglit na tumigil ang kanyang tingin kay Anita. Ang maliit na katawan ng bata ay nanginginig sa takot at determinasyon. Isa lang itong pagsumpong, mariing sabi ni Pablo, ang kanyang inis, hindi na ganap na natatago. Nagningning ang tingin ni Alberto. Talaga? Sagot niya, ang dati niyang malamig na kontrol nagsisimulang mabasag. Kakampihan mo siya, 7 taong gulang lang siya. Wala na ang dati niyang banayad na tono. Ang tingin niya kay Alberto ay may matalim na babala at sa sandaling iyon, isang maliit ngunit hindi maikakailang sandali. Isang panginginig ang dumaan kay Carmen. At alam niyang nagkamali siya, huwag kang makialam. Ang bahagyang pagbabago sa tono ng kanyang boses ay halos hindi halata, ngunit agad itong naramdaman ni Carmen, isang matalim na dagok sa kanyang pandama. Humarap siyang muli kay Pablo, ang kanyang paghinga ay naging mababaw. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng pintig ng kanyang puso, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang tinatanggihan. Ramdam pa rin niya ang bakas ng kanyang mahigpit na hawak sa kanyang braso, masyadong madiin, masyadong matagal. Nahuli niya ang panandaliang ningning sa kanyang mga mata kapag akala nitong walang nanonood. Napansin niya ang makintab na tono ng kanyang pang-uto at ang kawalan ng tunay na emosyon sa ilalim nito. Ang mundo sa paligid niya ay tila bumagal. Ang mga bulong at usapan ay naging isang malayong ugong. Pablo, mahina niyang binigkas, halos hindi marinig, may bahagyang panginginig sa kanyang boses na nagbunyag ng kanyang bumabaling na pag-aalinlangan. Tingnan mo ako sa mata at sabihin mong hindi totoo ang lahat ng ito.
Nagtagpo ang kanilang paningin. Sa isang iglap, may bahagyang pagbabago, isang mabilis na pagkalkula, isang saglit ng pagpapasya, at iyon lang ang kinailangan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa katawan ni Carmen, dumaloy sa kanyang dugo na parang yelo. Biglang naging walang halaga ang paligid, ang mga panauhin, ang hardin, ang makukulay na bulaklak. Wala nang ibang naroon kundi silang dalawa at ang nakakabinging katahimikan na bumalot sa kanila. Nagpipigil ang kanyang hininga, may matalim na kirot sa kanyang lalamunan. At saka siya nagsalita, ang kanyang tinig ay kasing lambot ng seda, ngunit puno ng kaplastikan. Siyempre hindi totoo. Madiin niyang sinabi, "Carmen, naguguluhan lang siya. Alam mo yan." Ngunit ang bigat ng isang bagay na mali ay nanatili sa hangin, isang aninong gumagalaw sa pagitan nila. Si Anita, maliit ngunit matatag, ay nanginginig na sa pagod. Ang kanyang mukha maputla ngunit hindi na tinag. Mahina ngunit puno ng desperasyon ang kanyang tinig. "Mama, wag mong hayaang lokohin ka niya." Parang naputol ang isang bagay sa loob ni Carmen. Ang mundo sa paligid niya ay tila naging masyadong marupok, parang isang manipis na belo na handa ng mapunit. Ang kapaligiran ay nag-aalab sa mata ng madla, ang mga kamera ay patuloy na kumikislap, tinatala ang bawat segundo ng pagbagsak ng ilusyon. Naririnig pa rin niya ang tinig ng anak niya, pumipintig sa kanyang isipan. At naroon si Pablo, ang matamis na pananalita nito, parang isang patong ng makinis na barnis na pilit tinatakpan ang isang basag na kahoy. Ang kanyang lalamunan ay nanikip. Ang kanyang dibdib ay bumigat sa tambak ng emosyon na hindi niya maipaliwanag. Naramdaman niya ang kamay ni Pablo sa kanyang braso, ngunit hindi na ito parang init, masyado na itong mabigat, masyadong may kontrol. "Carmen," mahinang bulong nito, isang malambing na panunuyo na may kasamang hindi matatawarang utos. "Lumayo tayo rito, na-stress ka lang, naguguluhan lang si Anita, ayaw mong gawin itong eksena sa harap ng lahat." Ang kanyang tono ay banayad, halos mahaplos, ngunit sa ilalim nito ay may isang matibay na panghahawak. Hindi siya basta nagmumungkahi, kinokontrol niya. Napansin ni Anita ang kilos ni Pablo, ang pagkapit nito sa kanyang ina, ang malamig na estratehiya nito upang itulak siya palayo, at hindi siya pumayag. "Hindi!" Ang sigaw ni Anita ay halos masakit pakinggan sa tindi ng emosyon nito. Nagsisinungaling siya, gusto kanyang ilayo sa akin. Mabilis ang pintig ng puso ni Carmen. Ang hawak ni Pablo sa kanyang braso ay lumalim, ngunit bago pa siya tuluyang maipit sa kontrol nito, mabilis siyang umatras. "Pablo," ang kanyang tinig ay malambot ngunit puno ng babala, "bitawan mo ako." Agad nitong inalis ang kamay niya, ngunit saglit na dumaan sa mukha nito ang isang matalim na pagtingin, isang saglit ng inis, isang sulyap ng mas madilim na bagay, bago ito muling bumalik sa kanyang mapanlinlang na panlabas. Ngunit nakita na iyon ni Carmen, at ngayon hindi na niya ito kayang ipikit. Ang mga panauhin na dati simpleng tagamasid ay naging isang pader ng tensyon. Ang kanilang mga tingin ay hindi lang puno ng pagtataka. Naroon ang isang mas malalim na interes, isang antisipasyon na parang naghihintay ng isang trahedya. Walang kumikilos, walang nagsasalita, ngunit ang bawat sandali ay nakukunan, itinatala, hindi na mabubura. "Carmen," mula sa likuran niya dumaan ang tinig ni Alberto, isang matatag na piraso ng realidad sa gitna ng kaguluhan. "Pakinggan mo siya." Mabilis ang naging reaksyon ni Pablo. Ang tingin niya kay Alberto ay naging matalim, halos mapanganib. "Huwag kang makialam," madiin niyang binitiwan, puno ng pananakot. Ngunit humarap si Carmen sa kanya, ang kanyang presensya ay biglang nagkaroon ng bagong bigat. At sa isang simpleng, matibay na sagot, pinutol niya ang lahat ng kontrol nito. "Hindi!" Ang kanyang tinig ay hindi mataas, hindi matalas, ngunit ito ay walang alinlangan.
Muli niyang tiningnan si Pablo at ang kanyang dibdib ay bumangon sa isang damdaming hindi na niya kayang balewalain. Ipaliwanag mo. Matigas ang kanyang tinig ngayon, puno ng isang bagong resolusyon. Ano ang pinapahiwatig ni Anita? Mabilis ang naging paglipat ni Pablo. Ang galit sa kanyang mata ay biglang napalitan ng isang matamis na pagpapanggap, isang lumang laro na dati gumagana. Carmen, malambing niyang simula, ang kanyang tinig ay bumaba sa pamilyar na pag-aalo. Kilala mo ako. Alam mong hindi ko kailanman. Ngunit hindi na siya naghintay ng pagtatapos. Tama na. Ang boses ni Carmen ay pumunit sa hangin. Hindi na ito isang tanong. Hindi na ito pagsusumamo. Isa na itong utos. Tigilan mo na ang paligoy-ligoy. Lumapit siya, ang kanyang tingin matalim at walang takot. May pinag-usapan ka bang kasunduan kagabi tungkol sa akin? Tungkol sa pagpirma ko? Isang saglit ng katahimikan, isang pintig ng puso, isang hiningang ipinagpaliban at isang hindi mapagkakailang pag-aalinlangan ang dumaan sa mga mata ni Pablo. Pagkatapos, gumalaw ang kanyang mga labi, ang sagot masyadong pulido, masyadong maingat. Napunit ang katahimikan, napakaayos, napakakinis ng kanyang sagot na para bang isang rehersadong script. Ang tinig ni Anita ang pumunit sa sandali, basag, puno ng hilaw na damdamin. Nagsisinungaling siya. Isang malamig na katotohanan ang bumagsak sa puso ni Carmen. Ang kanyang tinig ay bumagal, naging mas matalim, mas mapanuri. Kung ganon, hindi ka dapat mag-atubiling sabihin sa akin. Pinatindi niya ang kanyang tingin, lumusot sa kawalan ng katiyakan na parang isang abogado sa harap ng hukuman. Ano nga ba ang kasunduan na isasara mo bukas? Bahagyang humigpit ang kanyang panga, isang saglit na pagkabigla, isang maliit na puwang sa kanyang maingat na itinatayong anyo, isang iglap lamang, ngunit sapat na iyon. Isang alon ng bulungan ng lumaganap sa mga panauhin, isang biglaang pagkapit ng kaba at pag-aalinlangan. Ang kapaligiran ay nagbago, naging matigas ang tono ni Pablo, mahigpit. Kalokohan ito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para bang naghahanap ng simpatiya mula sa madla. Itinaas ang kanyang tinig ng sapat upang mahila ang atensyon ng lahat. 7 pa lang siya, mali lang ang pagkakaintindi niya sa isang usapan at ginawa niyang istorya. Narinig kita, ang tinig ni Carmen ay malamig, matatag, walang pag-aalinlangan. At sa ngayon, mas kapani-paniwala sa akin ang mga salita niya kaysa sa iyo. Parang nabasag ang isang bagay sa ere. Ang init sa mga mata ni Pablo ay nawala, napalitan ng isang matalim, mapanuksong tingin, isang bagay na mas matindi, mas totoo. Mag-ingat ka, Carmen! Bulong niya, ang kanyang tinig mababa ngunit puno ng banta. Mali ang ginagawa mo. At naramdaman ni Carmen ang pagbagsak ng maskara nito. Sa ilalim ng banayad na salita, sa likod ng bawat ngiti, naroon ang tunay na anyo ni Pablo, ang panlilinlang, ang pagkontrol, ang pananakot. Pero huli na, humarap siya dito at sa malamig na tinig sinagot siya ni Carmen. Sa tingin ko, nagawa ko na. Agad na nagbago ang anyo ni Pablo. Ang dating mainit at kaakit-akit na personalidad ay tuluyang nalagas. Ang galit sa kanyang tinig hindi na maitago. Sinisira mo ang lahat. Nagngingit-ngit siya, ang kanyang tinig matalim at mapanganib. Naiintindihan mo ba ang bigat nito? Hinarap siya ni Carmen. Walang takot, walang pagdadalawang isip. Oh, sagot niya ng kalmado ngunit matibay. Lubos kong naiintindihan. At bigla, mula sa gilid ng mga panauhin, isang tinig ang bumasag sa lahat ng tensyon. Huwag kang gagalaw, itaas ang iyong mga kamay. Nagpigil ng hininga ang karamihan, ng 2 figura ang lumitaw mula sa madla. Pulis! Nanigas si Pablo. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkagulat at pagkatapos agad na naging malamig, maingat. Ano? Ang isang opisyal, ang kamay halos nasa holster nito, ay lumapit at matatag na nagbigay ng utos. Pablo Sanchez, kailangan mong sumama sa amin para sa investigasyon.
Parang nagyelo ang paligid. Ang mga labi ni Pablo ay nanigas, bumakas ang kanyang ngipin sa isang hindi totoong ngiti. Sino? Ang kanyang tinig ay malamig, matalim, puno ng pagpipigil. Sino ang tumawag sa kanila? Mula sa gitna ng katahimikan, isang maliit ngunit matibay na tinig ang lumitaw. Ako. Isang kolektibong buntong hininga ang lumaganap sa madla. Ang pagkabigla ay halos mahawakan. Lahat ng paningin ay bumaling kay Anita na kahit nanginginig ay nanatiling matatag. Tumawag ako kagabi, anya mahina ngunit matapang, nang marinig kita. Napunit ang anyo ni Pablo, napuno ng galit ang kanyang tingin, bumigat ang kanyang postura. At saka siya tumingin kay Anita at sa isang iglap, isang madilim na aura ang bumalot sa kanya. Ikaw mon. Ngunit hindi siya nakatapos. Mabilis na lumapit si Alberto, humarang sa pagitan nila. Lumao ka! Lumapit ang mga pulis, ang kanilang kilos ay naging mas alerto. Ginoo, ngayon na nanigas ang katawan ni Pablo, ang kanyang panga mahigpit na nakasara. Ngunit ang kanyang tingin ay nanatili kay Carmen. Sa huling pagkakataon, nawala na ang kanyang maskara at nakita niya ang tunay na anyo nito, ang lalaking nakita ni Anita mula pa sa simula. Ang kanyang tinig ay mababa, puno ng banta, nakatuon kay Carmen. Pagsisisihan mo ito. Tumibok ng mabilis ang puso ni Carmen, ngunit ang kanyang sagot ay matalim, malinaw at kasing talim ng basag na salamin. Hindi. Tumitig siya kay Pablo, hindi natinag. Hindi ko ito pagsisisihan. Lumapit ang mga pulis at sa isang iglap ng paggalaw at tensyon, si Pablo ay dinala palayo, napalibutan ng mga unipormado at ng malamig na bakal ng posas. Ang mga panauhin, tahimik at tulala ay nagbigay daan. Iniwan ang mga bakas ng kaguluhan, nayapakang mga bulaklak, tumahimik na musika, isang pangarap na gumuho. Nakatayo si Carmen, humihingal, ang kanyang mundo ay tuluyang nagkalasog-lasog. At saka isang mainit, pamilyar na presensya ang dumantay sa kanyang tagiliran. Isang yakap na nagpapaalala sa kanya na may isang bagay pang nananatiling buo. Anita. Bumigay ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya, yakap ng mahigpit ang kanyang anak. Nanginginig ang maliit na katawan ni Anita, ngunit mahigpit siyang niyakap nito pabalik, puno ng lakas na tila hindi akma sa kanyang murang edad. Ramdam ni Carmen ang isang masakit na paghatak sa kanyang puso, isang halong galit, pagkawala at matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Idiniin niya ang kanyang mukha sa buhok ng anak, ang kanyang tinig basag at puno ng lungkot. Patawad, anak. Ngunit ang tinig ni Anita, bagamat nanginginig ay puno ng paninindigan. Narinig mo ako, bulong nito, yan lang ang kailangan ko. Dahan-dahang hinila ni Carmen ang sarili upang titigan ang kanyang anak. At sa mukha ni Anita, nakita niya ang lahat, ang takot, ang tapang at ang pagmamahal na nagtulak sa kanya upang kumilos. Napuno ng emosyon ang lalamunan ni Carmen. Dahan-dahan niyang hinalikan ang noo ni Anita. Mula ngayon palagi kitang pakikinggan, mahinang bulong niya, palagi. Sa gitna ng mga guho ng araw, may isang bagay na nanatili, isang bagay na hindi kayang wasakin ng panlilinlang. Ang mga alingaw-ngaw nang naganap ay nanatili sa hangin kahit na ang sasakyan ng pulis ay matagal nang nakaalis sa paningin. Ang hardin na minsang naging saksi ng saya at pangako ay nagmukhang isang larangan ng digmaan, nayapakang mga talulot, mga basag na baso ng champagne na kumikislap sa damuhan. Ang mga panauhin na tangay ng pagkagulat ay nagtipon sa maliliit na grupo, bumubulong ng may halong takot at pagkamausisa. Ang malambing na hangin ng gabi na dati pumapasan sa tunog ng kwartet ng mga bagting, ngayon ay tila gumagalaw lamang upang palakasin ang hindi komportabling katahimikan na bumalot sa lugar. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Carmen.
Ang kanyang puting wedding dress ngayon ay may mantsa ng luntiang damo mula sa pagbagsak niya sa lupa. Ang kanyang paghinga ay mabigat, dala ng lahat ng emosyon na hindi niya pa kayang iproseso. Mahigpit niyang niyakap si Anita para bang gusto niyang protektahan ito mula sa magulong mundo. Ramdam niya ang maliliit na pintig ng buhay mula sa anak. Mahina ngunit matibay. At sa sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano siya kalapit sa pagkawala ng lahat. Isang tinig ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Carmen, mababa, mahinahon, ngunit matibay. Si Alberto, kailangan ng pulis ang pahayag mo. Dahan-dahang iniangat ni Carmen ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Alberto. At sa isang iglap, bumalot sa kanya ang matinding pagkapagod. Ang adrenaline na nagdala sa kanya sa krisis ay unti-unting nawawala at pinalitan ito ng isang masakit na kawalan, isang kakulangang hindi mapunan. Nang nagsalita siya, ang kanyang tinig ay magaspang at hirap. Ako! Nagsimula siya ngunit naputol, ang mga salita niya parang natigil sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang ipaliwanag ang nararamdaman, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ngunit nang sinabi niya ito, nagtunog hungkag dahil ang totoo, alam niya. Inayos niya ang kanyang sinabi at sa pagkakataong ito, ang kanyang tinig ay may bigat. Alam ko. Tumingin siya kay Alberto saka bumalik sa anak niya. Niloko niya ako mula sa simula. Mahigpit na kumapit si Anita sa tela ng kanyang gown, hindi bumibitaw. Sinubukan kitang babalaan. Bumagsak ang ekspresyon ni Carmen at isang panibagong bugso ng sakit ang lumamon sa kanya. Tinitigan niya si Anita at sa pagitan ng mga luha, nag-usap sila sa tahimik na pag-intindi. Ang kanyang tinig ay namutawi sa pagsisisi. Sinubukan mo at hindi kita pinakinggan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Pinunasan ang isang luhang bumagsak mula rito gamit ang kanyang hinlalaki. Ngayon nakikinig na ako. Si Alberto, bagamat halatang pagod, ay tumingin sa malayo sa bahay ni Carmen. Ngayon ay tila ibang mundo na sa kanya. Kailangan nilang malaman ang lahat, anya ng maingat. Ano ang binabalak niya? Ano ang alam mo? Mas hinigpitan ni Carmen ang yakap kay Anita, pinoprotektahan ito. Hindi ko alam, pag-amin niya, ang mga salita ay may lasang mapait sa kanyang bibig. Hindi ko alam ang eksaktong plano niya. Napatingin siya sa kanyang bahay, ngayon ay tila hindi na kanya. Ang dating tahanan na pinuno niya ng pagmamahal at pangarap ay isang ilusyon lamang. Napagtanto niyang matagal na pala itong naangkin ng isang taong may mas madilim na intensyon. At ngayon, wasak na ang ilusyon. Tanging ang katotohanan ang natitira. Isang malamig, matalim na katotohanan na hindi na niya maaaring ipikit. Iniwan ni Carmen si Anita sa maingat na mga kamay ni Alberto, ang kanilang tinginan puno ng hindi sinasabing pangako, isang tahimik na panunumpa ng paninindigan. Pagkatapos dahan-dahan siyang lumapit sa bahay, bumukas ang mga pinto, sa sandaling hinawakan niya ang mga ito at siya'y pumasok. Ang kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa makintab na marmol na sahig. Ang bahay ay tahimik, wala na ang dati nitong kasayahan. Mga anino at ang bakas ng kanyang presensya ang tanging natira. Ramdam niya ito, ang kanyang presensya ay lumulutang pa rin sa hangin, sumasagi sa bawat sulok, sa bawat bagay na minsan nitong hinawakan. Ngunit ngayon, sa bawat makintab na ibabaw, hindi na niya nakikita ang isang tahanan. Nakikita niya ang panlilinlang na matagal niyang tinitirhan. Alam niya kung saan siya pupunta. Ang opisina, ang lugar na sadyang kanya, isang espasyong hindi niya kailanman tinutulan, isang pintuang hindi kailanman nakasara, ngunit palaging parang may hadlang. Hindi siya nagtanong noon, pinili niyang magtiwala, at ngayon, napagtanto niya ang tiwala ang naging sandata niya laban sa kanya. Isang mahinang creak ang bumasag sa katahimikan nang itulak niya ang pinto.
Mabigat ang hangin sa loob ng opisina. Ang pamilyar na amoy ng balat at lumang kahoy ay bumalot sa kanya. Ngunit ang kanyang tingin ay agad na bumagsak sa lamesa sa gitna ng silid. Malawak, may autoridad, parang isang trono. Malinis ang ibabaw nito, masyadong malinis. Ngunit alam niya, ang totoong sikreto ay nasa loob ng mga drawer. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay nang hatakin niya ang unang drawer. Maayos na nakasalansan ang mga leather-bound files, puno ng mga kontrata at dokumentong tila formal, mga transaksyon mula sa mga kilalang kumpanya. Perpektong organisado, ngunit sa ilalim ng mga ito, isang simpleng Manila folder ang nakasilid na may nakalagay na 2 letra sa harapan, a B. Pagkakita pa lang niya sa mga letrang yon, nagsimulang bumigat ang kanyang sikmura. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder at ang kanyang mundo ay nagsimulang umikot. Naroon ang kanyang pangalan, ang kanyang pirma, sa dosenang dokumentong hindi niya kailanman nakita, mga rekord ng transaksyon, mga ari-ariang inililipat sa pinagsamang mga account, lahat sa ilalim ng kanyang kontrol. Binago ang kanyang insurance policies, ipinasa ang mga benepisyo at sa ilalim ng lahat ang pinakanakakakilabot na tuklas, isang hindi pa napipirmahang dokumento na nagbibigay sa kanya ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng kanyang ari-arian. Nanuyo ang kanyang lalamunan, ang lahat ay nasa harapan niya, ang buong plano, isang legal na pagnanakaw, nakatakdang maganap pagkatapos ng kanilang kasal. Isang mahina ngunit matalim na paghinga ang kumawala mula sa kanya, halos parang iyak. Ang kanyang mga daliri ay kumapit sa papel, dumadagundong sa kanyang pandinig ang bigat ng katotohanan. Ang bawat matamis na salita, ang bawat haplos, mayroon bang kahit anong totoo? O lahat ba ito isang maingat na pagsasalarawan, isang larong nilalaro upang manipulahin siya? At pagkatapos, isang ingay, isang yapak, mabilis siyang pumihit, ang kanyang puso ay bumilis, ngunit ang kanyang paningin ay sinalubong ng isang opisyal na tahimik na naghihintay sa gilid. Ang kanyang tingin ay bumagsak sa hawak niyang folder. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang tinig banayad ngunit may bigat. Yan mismo ang kailangan namin. Nanatiling nakapirme si Carmen, ngunit naramdaman niyang parang nagyelo ang kanyang katawan. Mula sa kanyang mga labi, halos hindi lumabas ang mga salita. Gaano katagal? Ang kanyang tinig ay parang hindi kanya, malamig, malayo. Gaano katagal na niya ako? Hindi niya kayang tapusin. Tumigas ang ekspresyon ng opisyal, matagal na. Matagal na namin siyang sinusubaybayan para sa pandaraya at identity theft. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa kanyang tingin may bahagyang pag-aalangan. Ngunit ikaw ang sentro ng kasong ito. Bigla, bumagsak sa kanya ang buong bigat ng katotohanan at halos bumigay ang kanyang mga tuhod. Kumapit siya sa gilid ng mesa, ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Pinapasok ko siya. Mahina niyang bulong, ang mga salita parang lason sa kanyang dila. Pinapasok ko siya sa buhay ko at sa buhay ng kanyang anak, at pagkatapos isang tinig sa kanyang isipan, isang maliit matatag na tinig. Mama, huwag mong hayaang lokohin kanya. Napikit siya. Si Anita ang unang nakaunawa. Si Anita ang lumaban. At sa huli, si Anita ang nagligtas sa kanya. Dahan-dahan siyang tumindig ng tuwid. Hinayaan ang kanyang hininga na bumagal. Ang hiya na dati pumipigil sa kanya ay unti-unting natunaw. At napalitan ito ng mas matalim na determinasyon. Sinubukan niyang kunin ang lahat mula sa kanya. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Matatag niyang inayos ang mga dokumento sa kanyang kamay bago tumingin ng diretso sa opisyal. Gusto ko siyang kasuhan. Ang kanyang tinig ay malamig, walang damdamin, walang pagpapatawad. Kasuhan siya sa lahat ng posibleng paraan. Tumango ang opisyal, walang pag-aalinlangan. Gagawin namin. Habang lumalayo siya sa bahay, sa gulong iniwan nito sa kanyang buhay, may nagbago sa paligid.
Ang bahay ay walang laman, ngunit hindi ito isang libingan. Hindi siya papayag na malibing kasama ng kanyang mga pangarap na sinira nito. Ang hangin ay mas sariwa, mas malamig sa kanyang balat. Ang kalangitan ay mas madilim, ngunit mas malinaw. At bawat hakbang na kanyang ginagawa ay isang parehong pagkalagot at isang muling pagbubuo. Sa dulo ng natitirang pulutong, naroon ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Si Anita, nagtagpo ang kanilang paningin. Malaki at matalim pa rin ang mga mata ng kanyang anak, may natitirang bakas ng takot. Ngunit hindi na ito nag-iisa, mabilis siyang lumapit at walang salitang binitiwan, lumuhod siya at niyakap si Anita ng mahigpit. Ramdam niya ang init ng kanyang anak, ang bahagyang panginginig na hindi patuluyang nawawala. At sa yakap na iyon, humigpit ang kanyang kapit. Hindi na siya kailanman bibitaw. Nahanap ko na. Mahina ngunit matatag ang tinig ni Carmen, nanginginig sa emosyon, ngunit puno ng katiyakan. Tama ka, Anita, napakatama mo. Mas humigpit ang yakap ng kanyang anak sa kanyang leeg, at sa isang bulong, maliit ngunit matatag, pinunit ni Anita ang huling pader na pumipigil sa puso ng kanyang ina. Gusto ko lang na maging ligtas ka. Ligtas. May bumara sa lalamunan ni Carmen habang hinalikan niya ang noo ni Anita, ang kanyang tinig basag sa damdamin. Ikaw ang nagligtas sa akin, ikaw ang nagligtas sa atin. Ang mga labi ng araw ay nasa paligid nila, ngunit ang mga ito'y hindi na isang alaala ng pagkawasak. Ang pagbagsak ng araw na iyon ay hindi ang katapusan, ito ay ang pagbagsak ng kasinungalingan. At ang tunay na mahalaga, ang totoo at dalisay na kayamanang nasa kanyang bisig ay nananatili, matibay, handang muling magsimula. Bumagsak ang gabi sa kanilang mundo, malamig at tahimik, ngunit sa katahimikang iyon ay may isang natatagong sigaw, isang sigaw ng katotohanan na hindi na muling mapipigilan. Ang hardin na minsan ay saksi sa kasiyahan at pagkawasak, ay ngayon isang walang buhay na tanawin, nayapakang mga talulot, walang laman na mga upuan, mga aninong iniwan ng mga panauhing umalis nang may hindi matitinag na mga tanong sa kanilang isipan. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, nakatayo si Carmen, pinanday ng sakit, ngunit hindi gumuho. Nasa kanyang mga kamay ang makapal na folder ng mga dokumentong nakuha mula sa opisina ni Pablo. Mga papel na hindi lamang naglalaman ng tinta, kundi ng isang mas matinding katotohanan. Ang mga ito ay hindi simpleng kontrata, ito ang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Bawat pahina ay isang plano, isang maingat na balangkas ng buhay na nais niyang agawin mula sa kanila. At muntik na siyang magtagumpay. Isang araw pa, isang pirma na lang sana ang kulang. Ngunit may isang bagay na hindi niya inasahan. Mahigpit na hinawakan ni Carmen ang maliit ngunit matatag na kamay ni Anita. Ang kanilang mga anino ay nagsalamin sa makintab na marmol, pinapaliwanag ng liwanag mula sa chandelier sa itaas. Nakatitig si Anita sa kanya, maputla ngunit matibay, isang batang pumasan ng bigat na hindi dapat pasan ng kanyang edad. Nalusaw ang puso ni Carmen sa parehong sakit at pasasalamat. Hindi mo kailangang manatili, bulong niya, malambing ngunit sugatan. Nagawa mo na ang higit pa sa sapat, ngunit mas humigpit ang hawak ni Anita at ang sagot nito ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Gusto ko. Ang tinig nito ay puno ng paninindigan, higit pa sa inaasahan mula sa isang batang tulad niya. Gusto kong makita niya na hindi siya nanalo. Isang biglang pagkalampag ang pumunit sa katahimikan. Bumukas ang malalaking pinto, hinayaang pumasok ang malamig na hangin at ang matitibay na yabag ng sapatos. Pumasok ang mga pulis, ang kanilang ekspresyon ay walang ipinapakita. Mga aninong nagbabantay, tahimik na mga tagapaghiganti. At sa hulihan nila, si Pablo. Pansamantala siyang pinakawalan, naghihintay ng formal na akusasyon,
Ngunit hindi siya lumayo tulad ng inaasahan ni Carmen. Ang isang mandaragit ay hindi madaling bumitaw sa kanyang biktima. Hindi hanggang sa huling sandali, ang kanyang ekspresyon ay muling kontrolado, ngunit masyadong perpekto, masyadong maingat. Ang dating maayos niyang kasuotan ngayon ay may bakas ng pagkabilanggo sa likod ng sasakyan ng pulis, ngunit hindi siya natinag. Ang kanyang tindig ay nanatiling matuwid, puno ng kapalaluan. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang kanyang tinig ay dumaloy, hindi may galit, kundi may nakakapangilabot na katuwaan. Hinding-hindi ko inakala na ganito ang magiging hitsura ng ating gabi ng kasal. Tahimik na nakapwesto ang mga opisyal, handang kumilos sa isang senyas, ngunit hindi sila ang dapat humarap sa kanya. Ito ang laban ni Carmen, at alam ni Pablo yon. Matalim ang tingin ni Carmen habang mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Anita. At sa malamig, walang bahid na tinig, sinagot niya ito, "Niloko mo ako." Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, manipis, puno ng kasinungalingan. Oo, direkta ang kanyang sagot, walang kahihiyan. Ngunit may ipinahihiwatig siyang hindi niya sinabi. Saglit siyang tumingin kay Anita, at sa titig niyang iyon, isang nakatagong pananakot ang lumitaw. Nang sinabi kong nagmamalasakit ako sa iyo, totoo yon. Sa inyong dalawa. Ngunit ang malasakit ay hindi hadlang para kunin ko ang dapat sa akin. Naramdaman ni Carmen ang paghigpit ng hawak ni Anita. Isang panginginig, hindi sa takot kundi sa galit na pilit nitong tinatago. At iyon ang huling tulak na kinailangan ni Carmen. Wala kang karapatang humingi ng anuman. Ang kanyang tinig ay matalim na yelo. Pinagsamantalahan mo kami, niloko mo kami. Sinubukan mong kunin. Naputol ang kanyang boses sa bigat ng damdamin. Sinubukan mong agawin ang buhay ko, ang anak ko. Ang tingin ni Pablo ay nanatiling matalim, puno ng kalkulasyon. At sa malamig na tinig, sinagot niya ito. Dapat kang magpasalamat. Magkakaroon ka sana ng lahat, kayamanan, seguridad, ako. Kailangan mo lang sana akong pagtiwalaan. Ang salitang iyon, pagtiwalaan, ay lason sa kanyang pandinig. Ang apoy sa loob ni Carmen ay sumiklab ng mas maliwanag. Akala mo ba susuko ako? Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang iglap, nakita niya ang unang bitak sa kanyang maskara. Mali ka. Muli niyang pinisil ang kamay ng kanyang anak. At sa isang matatag na tinig, binitiwan niya ang mga salitang sumelyo sa kanilang laban. Alam ko na kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Bahagyang nanikip ang mga mata ni Pablo, ang una niyang tanda ng tunay na pagdududa, ako. Saglit siyang natigilan at sa bahagyang pagkalas ng kanyang kumpiyansa, nakita ni Carmen ang isang bagay. Takot, hindi mo ako kayang galawin. Pumalag siya, pilit hinahanap ang kanyang dating tikas. Ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido, at ikaw ang pagsisisihan nito. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa labi ni Carmen, at sa isang malamig at hindi matinag na tinig, sinagot niya siya. Hindi ko ito pagsisisihan. Lumapit si Carmen, ang tinig niya ay pumunit sa tensyon, matalim at matatag. Pagsisisihan mong kailanman ay nag-cruise ang ating mga landas. Ibinato niya ang folder sa harap niya, ang malinaw na ebidensya ng kanyang panlilinlang, bawat pandaraya, bawat kasinungalingan, bawat salitang binaluktot. Naidokumento ko ang lahat at sa pagkakataong ito, pangalan mo ang masisira. Sa isang saglit, lumitaw ang tunay na galit sa kanyang mukha. Isang hilaw na emosyon sa wakas ay lumitaw. Napansin ng opisyal sa malapit ang lumalalang tensyon, ang hangin na puno ng nagbabadyang panganib, ngunit nanatili siyang handang kumilos. Kumunot ang mukha ni Pablo, mas kahawig ng isang pagngisi kaysa isang ngiti. Akala mo panalo ka na, singhal niya, nawala ng kinis ang kanyang tinig. Akala mo rito na ito magtatapos?
Matalim ang tingin niyang bumaling kay Anita, puno ng lason at tusong pagpaplano. Tandaan mo, nalaman mo lang ang katotohanan dahil siya'y nakialam. Sa isang iglap nagkaroon ng matalim na pokus ang mundo habang kumilos si Carmen nang walang pag-aalinlangan. Tinapunan niya ng tingin ang agwat sa pagitan nila. Ang boses niya ay isang mababang dagundong, puno ng galit na mas malalim kaysa sa simpleng galit na makikita sa ibabaw. Nagkamali ka ng isang mahalagang bagay, Aniya, nanginginig ang katawan sa pinigilang poot. Ngunit ang bawat salita ay tiyak at mapanganib. Inakala mong mapapalayo mo ang anak ko sa akin. Sinalubong niya ang tingin nito at sa unang pagkakataon siya ang umurong. Ngunit hindi siya ang iyong alas, matalim ang kanyang tinig na naghatid ng pangwakas na dagok. Siya ang aking lakas. Sa sandaling iyon kumilos ang mga opisyal. Isang lumapit, ang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Tama na, Ginoong Sanchez. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ni Pablo. Tapos na ito. Nagkuyom ang katawan ni Pablo, parang isang kwerdas na sobrang higpit ng pagkakapihit, ngunit malinaw ang pagkilala sa kanyang mga mata. Alam niyang ito na ang wakas. Pinanood ni Carmen habang ang galit at panlilinlang nito ay gumuho. Hindi pa tapos ito, anas ni Pablo, puno ng pait ang tinig habang mariing lumapat ang posas sa kanyang mga pulso. Babalik ako, wawasakin kita. Ngunit tumalikod na si Carmen, yakap si Anita, dumaan kay Pablo na parang isang anino lamang siya. Ang sagot niya, banayad ngunit matatag, ang siyang nagpirmi ng kanyang pagkatalo. Matagal ka ng talo. Sumara ang pinto, sa likuran nila isinara siya sa nakaraan. Tahimik na bumalot sa bahay, isang preskong katahimikan, parang isang blangkong canvas na handa para sa bagong simula. Ang tinig ni Anita, banayad at may pag-alinlangan ngunit puno ng pag-asa, ang pumunit sa katahimikan. Tapos na ba talaga? Mabigat ang hininga ni Carmen habang niyakap niya ang anak, ang nag-iisang angkla na nagpanatili sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Hindi! Inamin niya ng buong katapatan, puno ng bigat ang kanyang tinig. Pero siya, oo. Marahan niyang hinawakan ang mukha ng anak, ang titig niya ay nagliliyab ng pagmamahal at nagbigay siya ng isang pangako, matatag at puno ng paninindigan. At tayo, bahagya siyang nanginginig habang binibigkas ang isang bagong simula. Tayo palang nagsisimula. Sa labas, unti-unting umatras ang dilim, nagbibigay daan sa bukang liwayway. Ang langit, hinugasan ng malamlam at banayad na liwanag ng umaga, ay hudyat ng isang bagong araw. Ang unang silahis ng araw ay dumampi sa lumang bahay, nagbigay buhay sa lugar ng kaguluhan kagabi. Ang mga bakas ng kasal, ang nagkalat na bulaklak, ang mga natumbang upuan ay nananatili ngunit may nagbago sa paligid. Mas presko na ang hangin, ang bigat na bumalot dito ay tuluyan nang nawala. Sa loob, tahimik ang bahay, hindi yaong mabigat at nakakapanindig balahibong katahimikan na sumusunod sa isang sakuna, kundi ang payapang katahimikan na dumarating pagkatapos ng bagyo, banayad, marupok, nakahandang magsimula muli. Naupo si Carmen sa sahig ng sala, nakasandal sa sopa, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang suot niyang damit pangkasal ay tila isang labi mula sa isang nakalipas na panahon. Ang dating kariktan nito ngayoy hindi na tugma sa kanya. Parang pag-aari ng isang taong hindi na niya nakikilala. Dumidikit ang ilang hibla ng buhok sa kanyang pisngi na may bakas ng luha. At sa kawalan ng pampaganda, lumitaw ang mga tanda ng kanyang pinagdaanan, pagod ngunit matatag. Ang silakbo ng adrenaline na nagpatibay sa kanya sa gitna ng mga paghaharap ay unti-unting humupa, pinapalitan ng isang matinding pagkapagod, isang bigat na parang bumabalot sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ngunit ang sakit na kanyang nadarama ay hindi pagkatalo, kundi ang malalim na pasaning dala ng pananatiling matatag. Mahigpit niyang hawak ang isang folder,
Ang makapal nitong pahina ay naglalaman ng ebidensya ng pagtataksil ni Pablo. Ang mga papel nito ngayon ay lukot at gusot sa madalas niyang paghawak tuwing nilulukuban ng galit. Pinag-aralan niya ang bawat detalye, bawat pirma na peke, bawat pangakong binali, bawat bahagi ng panlilinlang na maingat niyang pinagtagni-tagni upang bihagin siya. Sinubukan ni Pablo na kunin ang lahat mula sa kanya at muntik na niyang magawa. Sa tabi niya isang banayad na init ang lumapit. Mahigpit na yumakap si Anita sa kanya, nakasilong sa hinubad na belo ng pangkasal, dahan-dahang iniangat ang kanyang mukha upang tingnan ang ina. Ang kanyang mga mata, puno ng pagod mula sa mga pangyayari ng nagdaang gabi, ay maingat na pinag-aralan ang ekspresyon ni Carmen. Hindi siya lumayo sa tabi ng kanyang ina simula nang ipinosa si Pablo at dinala palayo. Sa buong investigasyon ng pulis, habang unti-unting umalis ang natitirang mga bisita na may bulong-bulungan ng pagkabigla, at nang tuluyang lumubog ang bahay sa tahimik na katahimikan, nanatili si Anita, ang kanyang anak, ang kanyang tagapagtanggol, ang kanyang ilaw ng pag-asa. Sa tahimik na silid, isang mahina ngunit malinaw na tinig ang pumuno sa hangin. Wala na ba siya? Hinigpitan ni Carmen ang yakap niya, idinampi ang kanyang labi sa buhok ni Anita. Oo, mahinang sagot niya. Ang salitang iyon ay parang isang solemning pangako. Wala na siya at hindi na siya babalik. Nanatiling tahimik si Anita, ang kanyang katawan ay nanigas sa tabi ng kanyang ina. Natakot ako. Sa wakas ay inamin niya, nanginginig ang kanyang tinig sa bigat ng katotohanang matagal niyang itinago. Pero ayokong manalo siya. Ramdam ni Carmen ang mahapding kirot sa kanyang lalamunan. Marahan niyang inilayo ang mukha ng anak upang tingnan siya sa mata. Hindi siya nanalo, sagot niya. Ang kanyang tinig ay basag sa pinaghalong tapang at pagmamahal. Ikaw ang nagligtas sa akin. Muling bumagsak ang mga luha, mainit at walang pigil habang hinawakan ni Carmen ang mukha ni Anita sa kanyang mga kamay. Hindi ako nakinig. Hindi kita pinaniwalaan, pero ikaw hindi kailanman tumigil sa paniniwala sa akin at nangangako ako. Hindi ko na muling ipagwawalang bahala ang tinig mo. Nagtagpo ang kanilang mga tingin, mata ni Anita, malalalim, puno ng mga takot na tila masyadong mabigat para sa isang bata. Unti-unting nabawasan ng pasaning iyon. Nanginginig ang kanyang labi at di nagtagal, bumuhos din ang kanyang luha. Muling sumilong sa bisig ng kanyang ina, si Anita, mahigpit na kumapit, parang takot na muling bumitaw. Mahal kita, Mama, iyak niya. Ang kanyang mga salita ay napipi sa dibdib ni Carmen. Mahigpit siyang niyakap ni Carmen, isang matibay na muog, parang kaya niyang ipagsanggalang ang anak laban sa buong mundo. Mahal din kita, bulong niya sa buhok ni Anita. Ang kanyang tinig ay walang alinlangan, tapat at buo. Higit sa lahat ng bagay sa mundo, ang bahay na dati puno ng mga anino at panlilinlang, ngayon ay naging kanlungan ng dalawa lang, mag-ina. Ang kanilang mga pintig ng puso ay sabay na umaayon sa isang matatag na ritmo. Sa loob ng espasyong ito, nilinis ng katotohanan at pinuno ng bagong pag-asa, isang panibagong kabanata ang nagsisimula. Isang katok sa pinto ang gumambala sa kanilang sandali. Agad na nanigas si Carmen. Mahigpit na niyakap si Anita sa isang likas na kilos ng proteksyon. Ngunit ang sumunod na tinig, pamilyar at nakapagpapakalma, ay nagpawi ng biglang sumiklab na pag-aalala. Ako ito, tawag ni Alberto, banayad ngunit malinaw ang tono. Handa ka bang tumanggap ng bisita? Nagpalitan ng tingin sina Carmen at Anita, isang tahimik na tanong, isang desisyon. Marahan at may pag-aalinlangan, tumango si Anita. Pasok ka, sagot ni Carmen, paus ang boses, bakas pa rin ang pagod at bigat ng mga pangyayari ng nagdaang gabi. Bumukas ang pinto at pumasok si Alberto,
Ang kanyang mukha may bakas ng bigat ng lahat ng kanyang nasaksihan, ngunit pinapalambot ng bahagyang ginhawa. Hawak niya ang 2 papel na tasa, bumubuga ng mainit na usok. Naisip kong baka kailangan mo ito, sabi niya, iniaabot ang isa kay Carmen bago ngumiti ng bahagya kay Anita. Mainit na tsokolate, may extra marshmallows. Tumingala si Anita sa kanya, ang mga luhay bakas pa rin sa kanyang pisngi, kalahating nakatago sa tabi ng kanyang ina. Nag-alinlangan siyang sandali bago iniabot ang kanyang kamay upang kunin ang tasa, bahagyang dumampi ang kanyang maliliit na daliri sa kamay ni Alberto. Salamat, mahinang sabi niya, ngunit malinaw. Isang malambing ng ngiti ang gumuhit sa mukha ni Alberto, ang kanyang mga matay kumikislap ng tunay na init. Walang anuman bayani, sagot niya ng may banayad na lambing. Mahigpit na hinawakan ni Carmen ang kanyang kape, hinayaang dumaloy ang init nito sa kanyang malamig at pagod na mga kamay. Alberto, simulang sabi niya, ang tinig niya'y may bigat ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ang mga babala niyang hindi niya pinakinggan, ang walang pag-aalinlangang suporta niyang palaging nandyan. Ngunit marahan siyang pinigilan ni Alberto, bahagyang iniling ang ulo, ang kanyang tinig, matatag, ngunit puno ng pag-unawa. Hindi mo kailangang magsabi ng anuman, tugon niya, ang kanyang mga matay hindi bumitaw sa titig ni Carmen. Matatag at nakakapagpakalma. Lumuwag ang bigat sa paligid at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ito puno ng pasanin. Tanging ang init ng kape, ang marahang tunog ng pag-inom ni Anita at ang tahimik ngunit matibay na presensya ni Alberto ang nanatili. Sa wakas, muling nagsalita si Carmen, mas matatag na ngayon ang kanyang tinig. Tapos na, anya, saka tiningnan si Anita, mas mahigpit na hinawakan ang kamay ng anak. Ngayon, magsisimula tayo muli. Tumango si Alberto, kalmado at tiwala ang kanyang sagot, magkasama. Habang tumitindi ang init ng umaga, nagbago ang liwanag na pumapasok sa mga bintana mula sa malamig at maputlang sikat ng araw tungo sa isang malambot, kaakit-akit na gintong sinag. Isang liwanag na hindi nagbabadya ng katapusan kundi ng bagong simula. Isang paalala na may buhay pagkatapos ng mahabang gabi ng dilim, isang bulong na nagsasabing, nalampasan mo na ito. Sa katahimikan, isang maliit ngunit malinaw na tinig ang pumuno sa hangin. Okay na ba tayo, Mama? Tinitigan ni Carmen ang kanyang anak, isang batang ang tapang ay walang kapantay sa sinuman kailanman niyang nakilala. Isang matinding katiyakan ang pumuno sa kanyang puso. Marahan niyang hinalikan si Anita sa noo, ang kanyang ngiti pagod ngunit tunay. Matagal na. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kapanapanabik na kwento at kamangha-manghang salaysay. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay upang ipagpatuloy ang paglalakbay. At huwag kalimutang tuklasin ang iba pa naming mga video para sa higit pang di malilimutang kwento. Kita-kits sa susunod.